Amen. Kung basa ko na ito mga igsoon ng John chapter 10, ingon dito na God has brought us out of the fold. Amen. Kaning fold, ikuha na siya na sa New Testament, it signifies the law. Kaning fold sa Bisaya, gitawag niya siya toril. Amen. So, sa ubang nasod, amen, pag winter, tanang mga tupa, ipasulod nila sa toril. Amen. So, i-signify na yung toril sa Old Testament law. Pero sa John chapter 10, ingon dito, God has brought us out of the fold. Meaning, gidala niya pagawas sa toril. Sa English, He brought us out of the fold and brought us to the pasture. Kaning pasture sa Bisaya, ang sabi ni Brad? Sipsibanan. Amen. So kita, gigawas na ta sa toril, gidala sa sipsibanan para mag-enjoy sa riches of the land. Pero mga Galatians, gigawas na sila sa toril, gidala sila sa sipsibanan, pero ang gusto nila, bumalik sila sa toril. Isn't it foolish? Makaingon dito nga mga buwang-buwang. Kaya nga nung mabalik pamata sa toril, nagidala naman ta sa sipsibanan. Diya sa sipsibanan, diya nato makita ang kadato sa Diyos. O na mga Galatians, makaingon si Paul, foolish Galatians. Amen. So mo na background sa book of Galatians. So para mas kasabta nato, kaning Galatians chapter 14. Amen. So, mga igsoon, kaning Galatians chapter 14, ang title ini, Hearing of Faith versus the Works of the Law. Amen. So, basahin na ako ang duha ka crucial verses na maong basis sa atong mensahe karong buntaga. Amen. Sa Galatians 3:2, giingon dito, this only I wish to learn from you, giingon ni Paul, did you receive the Spirit out of the works of the law or out of the hearing of faith? Amen. So ang keyword rin mga igsoon, kaning word nga, receive. Sa Bisaya, nadawat. Amen. Kung tanaw na itong verse, nanguta na si Paul, nadawat ba ninyo ang Espiritu pinaagi sa works of law or out of the hearing of faith? Obviously, nadawat nila ang Espiritu na katong time na dito sila sa Ginoo. Pero kaning Galatians 3:5, crucial po niya siya. Gingon ni Paul sa mga Galatian believers, He therefore who bountifully supplies to you the Spirit and does works of power among you, does He do it out of the works of law or out of the hearing of faith? So, sa verse 3:5, ang keyword rin ang supply. Amen. Sa 3:2, ang pangutanan diri ni Apostle Paul is in the past tense, meaning katong time na ipangutanan niya ni, obviously nga nadawat na nila ang Espiritu. Amen. Pero sa 3:5, igamit niya ang dili ni past tense kundi present tense. Ingon niya, bountifully supplies you. Amen. So meaning, kani pagdawat nato sa Espiritu, dili ni siya once for all. Dili ni siya kasalang na nadawat nato. Kinahanglan nato makita nga atong pagdawat sa Espiritu, it is constant, it is continual. Muna na ay supply of the Spirit. Salamat sa Ginoo nga na receiving of the Spirit sa atong part, ug na ako'y supply of the Spirit. So kaning duha ka butang, receiving and supplying. It is not only enough to receive it, although nadawat na nato ni siya, pero kinahanglan makita nato na naapoy pag-supply sa Espiritu. Kung kani supply, dili ni siya it is the bountiful supply of the Spirit. Amen. Madagayaong pag-supply sa Espiritu diyan nato. Una, ingon ni Brother Lee sa life study diya sa Galatians, sa paragraph 2, siya, God's economy is a matter of supplying the Spirit and receiving the Spirit. Amen, mga ison. Ang
Ang pamatigayon sa Diyos, it is a matter of supplying and it is a matter of receiving. Ang supply of the Spirit, it is on God's part. Pero yung receiving of the Spirit, it is on our part. Ang Ginoo mag-supply nato on our side, kinahanglan dawaton po nato ang pag-supply sa Espiritu. Amen. Ingon si Brother Lee, day by day, God supplies the Spirit. And day by day, we receive the supply of the Spirit. Therefore, by our experience, we know that the supply of the Spirit and the receiving of the Spirit takes place continually. Amen. Amen. Ay, Brother Roy, kalihog. Tubig. Kinalagsok kayo sa tubig, kinamala. Amen. Amen. Natouch ko sa word kaning ang supplying o receiving, it takes place continually. So, meaning, walay undang, it is continuous. Amen. Pero kung nag-enjoy ko, nag-review ko, sa side sa Diyos, walay problema kay ang iyang supply, it is continuous, walay undang. Pero ang problema wala sa Diyos, ang problema na nato. Are we receiving the Spirit continually? Sa supply, nagaya kayo, pero ang problema, kung usa ba nato pagdawat, are we receiving the Spirit continually? Mo na sa MR nato, di lang sapat nga madawat nato ang oil diya sa atong espiritu, kinahanglan madawat po nato ang oil diya sa atong soul, which is our vessel. Kung nag-encourage yung nga, we need to pay the price to buy the oil. Kani paying of the price, dili ni siya once for all, kinahanglan adlaw-adlaw. Mudawat yung diya sa pag-supply sa espiritu. Amen. Katong na hayagan ko aning word nga continually, nakakita ko sa akong pagwali ng Lord, pasaylo ako kulang kaayo ang akong pagdawat sa supply continually. Maybe kung naalang sa punta, or kung narata sa mga tigom, di natin maka-receive of supply. Pero gina-encourage siya na dili lang ta mudawat sa spirito, sa punta or sa mga meetings, kundi we need to receive the Spirit day by day continually. Amen. Abi na ako sa una, kaning pag-receive sa supply, murang imposible kayo. Pero salamat sa Ginoo, na ako'y na-dunggan ng testimony sa ka-brother. Kaning brother, isa ni siya ka-worker ni Brother Lee, o isa ni siya sa pinakadato sa Southeast Asia. So meaning din lang siya milyonaryo, kaya mo dito na daghan dito siya kwarta. Pero kaning brother, na siya yung dalang notebook o ballpen pirmi. Kaning notebook na gamay, ibutang niya sa iyang bulsa. Gamay ra nga notebook. Naay na mo tala sa igsoon, brother, anong pirmi pagkadalang notebook diya sa iyong bulsa? Amen. Ang ingon niya, kay anytime daw nga mamulong ang Ginoo, Yosay makalimot daw siya, isulat daw niya dayon. So meaning, kani isuuna, nang inabuhi, nabuhi siya diya sa presensya sa Ginoo. Although mag-enjoy daw siya sa morning, pero night times nga, magpabilin yun siya sa presensya sa Ginoo, saan nga daw pagpamulong ang Ginoo. Muna nga igsoon, makita nyo nato nga anytime, nabuhi dyan siya diya sa presensya sa Ginoo. Nasa longing na makadawat sa speaking sa Ginoo. Amen. Nadunggan ako ni Lord, para kulang kayo ta, di ba? Kulang kayo ko sa pagkinabuhi diya sa Ginoo. Muna kinahanglan, it is not only makita nato nga the Spirit supplies us continually, kundi we should also receive the Spirit continually. Amen. Amen. So isa ka example ni kanang baka. Kanang baka kung tanawon nato, sige na sila usap. Amen.
ganina, gi-search na kung anong sige manikusap ng baka. Amen. So, ganyan, igawas nga, kani mga dairy nga, ga-produce og mga milk na mga baka, they eat 6 hours. Mukaon daw sila for 6 hours, o i-digest nila ilang pagkaon for 8 hours. Kung ang mga baka, bisan higda na sila, makita na nato nga, sige, hapon na sila usap. Amen. Kaya nga naman, kani baka dahil, pag mukaon daw sila, kanan sa mga sa grass, paspaso daw nila nagkaon. Di pa daw nila na kanang kuan ba ito usapon. Kaya kaning baka na daw sila upat ka section sa ilang tiyan. So pag usap nila ay pagkaon nila ana, di na nila usapon, tunlon na nila. So katong ilang gitulon, ma-deposit ni siya sa rumen, part ni siya sa tiyan sa baka. Mo nang gitawag na sila ruminants, kay nasa part nila sa lantian nga rumen. So mukaon na sila for 6 hours, so nana sila reserve sa ilang rumen. So kung magpahuwi na sila, humana sila kaon, kanin na silang rumen, na yung mga bolos, pag may utang bolos, na yung mga lingin, ikasantian, ibalik na nila sa ilang bakbak. Amen. Muna, dito na ang time na usapo na nila. So, for 6 hours mukaon sila, for 8 hours, sige po sila usap. So, makita na ito, kaning baka, murag tibok, adlaw siyang ga-receive sa supply sa mga grass ba? Sa ng grass, sa mga sabon. Muna, nakita na ako ganiya, pagkahuman nilang tulon, ibalik na po itong nasa rumen, ibalik na po silang baba, usapo na po nila, magtulon na po nila. So, katong pagtulon nila sa cad, sa lahing section na po ito, dito sa rumen. Munang tibok adlaw, kaning baka makita nato, sige ragkaon o sige rag-usap. Muna siya example sa receiving the supply continually. May mga igsoon, salamat sa pamatigayo sa Diyos, He supplies us continually. Muna kinahanglan, mura po tag mga baka. Although atong pag-enjoy sa pulong, nasa buntag, pero kinahanglan, katong atong na-enjoy, ibalik ko na to. Sa ulto ba, or natay break time, kung gatrabaho, ibalik ko na to, usapon to na to, hantod, ma-digest, assimilate na to, ang pagpamulong diyan ni Kristo. Amen. Amen. So, muna siyang supplying and receiving. Amen. So, amen. So, nanatasapan, contrast, ingon nito ni Paul, na-receive pa ninyo ang supply, ay ang spirit, through works of law, or receiving of, through works of law, or hearing of faith. So, para mas masabda na ito, unsa man yung law, unsa man yung faith. Amen. Kaning law, muna siyang basis sa relationship sa tao o sa Diyos, diya sa daang tugon. Amen. Pero kaning faith, it is for the carrying out of His New Testament economy with man. Unang sa mga Galatians, nana sila sa pagtuo, pero ginabalik gihapon sila sa mga Judaizers diya sa fulfill sa Old Testament law. Amen. So, kinahanglan makita nato mga igsoon nga katong niabot si Kristo, niabot na po ang pagtuo. So, meaning, wala na ang kasuguan. Pero kani mga Judaizers, di dyan nila mabuhian kanilang kasuguan. Kaya bisan mga magtutuo, dalhon kaya mo nila sa pagsunod diya sa kasuguan. Kaning law, nari siya itulo ka pillars, kaning dietary restrictions, kaning circumcision, o kaning following of the Sabbath. So, gusto nila ng mga magtutuo sa Galatia, kung yapon magpa-circumcise, mo to yapon sa mga dietary restrictions, mo follow yapon sa mga Sabbath. Naluwas na mata niya sa Ginoo, di ba? Unang mga igsoon, kinahanglan. Amen. Nindot kayo nga libro, kay although negative thing nahitabo sa Galatia, to the negative thing, napalugwa ang book of Galatians. So kung wala yung mga negatibong butang,
wala po na palugwa ang Galatians. Mauna salamat sa Ginoo. Although there are negative things, Paul wrote a wonderful book concerning Christ. Amen. Kung saan yung kasubuan, diba? Pag mo exercise ganito sa akong kaugalingon, mo ni siyang kasubuan. Sa mga Katoliko, ang mga simbahan, ilang ginapost ng 10 Commandments. Kaya gusto sila ng mga tao, musunod gihapon sa commandments sa Ginoo, kanang 10 Commandments, di ba? Na ako yung mga natuan, pero wala ko nagsimba nito. Kanang maagi lang ba na yung mga 10 Commandments gihapon. So meaning, unconsciously, gusto gihapon nila ang tao, musunod gihapon sa mga kasuguan. Pero salamat sa Ginoo, mga igsoon, ipakita na wala na ta sa kasuguan, kundi nanata diha sa pagtuo. Munang ginatawag ta dili mga Kristiyano lang, kundi ginatawag ta mga magtotoo. Kanong gitawag man ta magtotoo? Kay mutuo man ta. Munang ang atong pagtuo kaning faith. Munang salamat mga igsoon, pag kita na gani bubuhat para sa Ginoo, we are following the law. Amen. When kaning law, kita ang bubuhat para sa Ginoo. Pero kaning faith, kung man, wala na tayo buhaton, kay gibuhat na tanan sa Ginoo. Ang atong himuon, mutuo na lang. Mo nang kumubalik pa ta sa law, mulibor pa ta, maglisod pa ta, madala po ta sa kamatayon. Diba? Mo nang kumubalik pa ta sa law, parehas ang ingon ni Paul sa mga Galatians, murat ang mga buwang-buwang. Unang salamat sa Ginoo, iluwas na ta sa kamatayon. Iluwas na ta sa kasuguan. Amen. So kasuguan, basta kita na galing bubuhat para sa Ginoo, ubalik na diya sa kasuguan. Muna si Apostle Paul sa Romans chapter 7, ingon niya nga, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Kay sa Romans 7, si Apostle Paul, kay na may commandments outside of him, sa sunod niya, na gusto nga mo, musunod ba? Mubuhat, mo fulfill sa law. Pero na-realize niya na, wretched man, kanang, saan ang wretched man? Alaot, murag, wretched man, murag, bisan kung saan niya pagsunod, na-realize niya nga, wretched siya, dili niya makaya. Kung na-expose siya na, although itry na ito himuon, pero eventually we would all fail. Morning kasuguan. Kung sa Old Testament, katong kasuguan, paghatag ni Moses, kabalo ba mo sa gihimo sa mga Ginoo, ay sa mga tao? Gingo sa children of Israel, paghatag sa pagdawat sa law, siya, all things that you have said, we will do. Pero unsay nahitabo, i-try nila buhaton, pero ang resulta, tanan sila na-degrade. Kunang sugo nato diyan ang degradation sa children of Israel. They try to follow the law, pero they have failed. Kunang salamat sa Ginoo. Amen. Wala na to sa kasuguan. Faith replaces the law. Amen. To keep the law is by the flesh in our natural man. So muna siyang mag-result sa darkness o mag-resulta po sa death o wretchedness. Pero gingon diri, salamat sa Ginoo, to receive the Spirit out of the hearing of faith is God's revealed way. And wala na tayo kinahanglan buhat ang mga igsoon, kinahanglan lang kita ang mutuo. Amen. Pero sa gingon diri sa Galatians 3:22-25, we see a contrast between law and faith. According sa 3:23, Galatians 3:23, before faith came, we were guarded under law. Meaning, i-guard, pareha itong turil, iba ka itong mga tupa, i-guard sila diya sa turil. Kita po, ito sa Old Testament, kung itong wala pa na si Kristo, gigamit ang law to guard us. So, on the positive side, na po'y positive impact ang law. Kaya para it is for us to be guarded. Being shut up unto the faith which was to be revealed. Amen. Pero sa 24-25,
Now faith has come, yabot na ang pagtuo, we are no longer under the law as our child conductor. So kaning law, gigamit rin nga word ang child conductor. Kung basahon na itong footnote ana, gingon niya nga guardian or guide or escort. So kaning law di ay mo din itong guardian atong escort. Para asa? Dalon ta diha kay Kristo. Amen. So kaning child conductor, mura ni siya kanang bata. Di ba kanang bata, kinahanglan na siya bantayan. Kay musaka sa hagdanan, musaka sa likuranan, o makita nato kanang mga bata, sige job kapakog, pareha sa kong anak, sige doon siya, kapakog, buhambak. So para mag-guard siya, maprotektahan, kinahanglan siya o child conductor, kinahanglan siya tigbantay niya. Pero katong pagbantay niya, temporary lang. Okay? Ato siya ginagay diha kay Kristo. Kaya wala pa man si Kristo, bantayan siya sa law, child conductor, para di siya ma-damage or ma-preserve siya. Temporary lang ang law, pero kay niabot naman si Kristo, wala lang tayo child conductor, kundi we were brought now to Christ. Amen. Salamat sa Ginoo nga nanatadihan ni Kristo. Amen. Muna ang importante kay ng hearing of faith. I-share dyan ang kalainan kaning works. Pag mga works, kinahanglan yung labor. Pero kanang hearing, wala kay lain himuon, kundi mulingkod lang. Maminaw lang. So kaning storya, lisod kayo. Mas maayo pa ang mulingkod na lang o para maminaw. Amen. So, munang pagdawat na ito sa Espiritu, di na ta kinahanglan mo labor, kundi kay kinahanglan, maminaw lang ta, we need to have a hearing of faith. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Kaning hearing of faith, amen, katong naluwas ta, ang mga tao, gusto pa sila mo labor. Gusto nilang daghang kayang buhaton para lang maluwas. Pero salamat sa Ginoo, ang gospel, wala tagitubluan ang kinahanglan. Ubuhata para sa Ginoo, ubuhata kinahanglan ta magbinutan, dili ta maghimog mga dautan, kinahanglan ta mag-charity, mahimong matagon para maluwas, dili mauna ang gospel. Ang gospel, kinahanglan mutuo lang ta ni Kristo. Kung mo preach sa gospel, di ta mo ingon nga kinahanglan mawala na ni, kinahanglan mawala na. Ang atong gina-preach sa ila, kinahanglan mutuo lang ta diha ni Kristo. Kung kinsa mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Sayon na kayo, kinahanglan lang nila to have a hearing of faith. Amen. Nay one time sa pong propagation, amen, last 2 weeks na lang namo, wala pa dyan may bunga. Ampun dyan sa Ginoo, Lord. Para makaulaw kayo nga, pila may kabulan na labor, wala pa dyan may bunga. O na among team, ang goal yun na mo, kanang mo preach mo gospel, kanang nadyo sa balay. Kaya kung kana sa dalan lang, pag human nato preach mo gospel, di na nato mahibawan kung asa na sila doon. Pero katong time na desperate na kayo ni, wala na may nagulat sa mga balay-balay, kaya sa mga balay-balay, musirado po. Na-time na nainihagi nga medyo idara na po, kani ko, murag i-break na nato atong law nga kinahanglan sa balay ta kani, murag narami feeling nga mo preach o gospel. So katong medyo nahanap ko middle age na siya, i-preach siya na mo sa gospel, di po siya muundan o lakaw. Di ba napantay preach siya ng gospel, hunong man siya, sige ra kaya po siya lakaw. Kami po, while the-preach mo yung gospel, sige ra po may lakaw. Murag sa mga, murag kan magayni kay ipahato majuta. Pagkamot siya ng balay, sa dinugay na mo preach yung gospel, murag layo-layo po ito yung ilakaw. Pagkamot niya sa yung balay, yung siya, ahulan sa kay nasa ko'y buhaton. Diyan na lang preach na lang na akong apo.
Murag sa sulod na mo nga, naghagaw mi yung Preach of Gospel, galakaw pa dyan, pagkabos silang balay, biyaan pa dyan mi. Amen. Pero salamat po sa Ginoo sa iyang sovereignty, nandito yung apo, murag pa na po, mga idaran ay mga pa na po, mga YP na po. Amen. So katong gipreach na mo yung apo, nilakaw na itong ang lolo, bukas kaya kasing-kasing. Amen. Salamat sa Ginoo na bukas kayong kasing-kasing. Muna, gipreach na mo sa iya kung ang contents sa gospel. Amen. Muna, ilang pagtuo, nakadepende po sa atong pagpamulong. Amen. So muna, ang ilang hearing of faith, nakadepende po sa atong isulti. Muna ang objective faith, sa portion ni Inko, nato objective, subjective, kung saan pagdawat sa Espiritu o sa mga meetings. Amen. Muna, pag-preach na mo gospel, amen. Idawat niya ang Ginoo, nitawag siya sa kanan sa Ginoo, katong giingon na mo nga mabautismohan siya, wala na siya ikuan ba, kanang resist. Kung dili, wala siya tupa, nga nisunod lang. Amen. Sa sunod na mo, lipay kayo kay nanami bunga. At least nami isa, ako man ang propagation. Pero ingon siya, pag ako man ang preach, siya nagpasalamat siya sa mua kay siya actually, gusto na dyan daw siya magbago. Amen. Katong ipashare na namo siya, murag na siya kung may testimony siya. Actually, gusto na ko magbago kay iyang pagkinabuhi daw, murag sinner kayo siya ba? Sinful kayo. So, sagda na naman siya mag-share sa iyang past. Ingon siya nga, akyat bahay, mag-usauna. Di ako sa Malabon na to. Daghan daw kayo siya mga kwan, akyat bahay, kawatan mo daw siya, snatcher mo daw siya, tigbaligyan mo daw siya drugs. Amen. Pero katong time daw, sakto po katong time nga gipreach na mo siya, katong buntag, na siya ay longing nga magbago na. Pero wa siya kabalo ba, ikapila na daw siya na gusto magbago, pero wag niya po i-way nga magbago siya. Morning law. Gusto tang magbago, pero wala kabalo. Muratag mo labor, pero di kaya po maluwas. Wala kaya po nato nadawat ang Espiritu to the word, through the hearing of faith. Muna nga itong brother, siya salamat kayo kay nadawat daw niya ang Ginoo. Amen. Siya sa una daw, pag maglakaw daw siya, pagawas silang balay, murag tanaw daw niya sa dalan, murag piit daw kayo. Kung anong piit, magkayo siya piit o ngit-ngit. Kaya ingon siya, anytime, wa siya kabalo nga basig lubao na daw siya. Kay tiyaw mo na nga, yung history, snatcher, kawatan. May gani wa siya naabdan na itong sa panahon ni Duterte. Kay sa panahon pa man ito ni God. Ani, Sir Brad Aquino. Amen. So yun siya, murag anytime daw, patsun daw siya, kaya nagagay siya katraso ka ng mga awat o mga tubo, ka ng mga kan. Pero salamat daw sa Ginoo, nga nadawat daw niya ang Ginoo. So kasi gihimo, ang iyang gihimo, ituo lang siya diya sa Ginoo. Amen. Mao ni hearing of faith. Paghaman niya ang bautismo, idala na mo siya sa Malabon, pag-uli sa balay, nana po niya ang igsoon. Siya, preach na to ang ako igsoon. Pag preach sa igsoon, na bautismohan, balik na po may Malabon. Sa meeting hall, kaya may bautismal po. Pag uli na po na mo, pag sunod na po, pagbalik na mo, siya, preach na to ang akong mama o papa. Pag preach sa iyo mama o papa, na bautismohan na po. Sa sunod na po pagbalik, sa preach na ako akong mga amigo. Pag-preach na mo sa mga amigo niya, daghan kayo na nabautismohan. Gidala na mo sa Malabon. Pagtanaw na ako, murag ikulbaan ko nga, mga
mga snatcher kasi mga amigo ni. Mga kawatan kasi pag meeting sa malamon, sa munaw sa ubos, musulod sa mga kwarto. Pero kaluoy sa Ginoo, makita dyan nato nga in some way, nagbago dyan sila sa Ginoo. Pero una, kung baan kayo kay mga snatcher ko rin, mga pusher sa mga drugs. Amen. Pag-preach na po sa mga amigo na mabautismohan, amen. Sa sunod na pong propagation, wala naman minasay dito, pero naragay po siya dito. Kaya ito na po sila laing lokalidad, i-preach na po nila ilang mga relatives o mga nabautismohan na po. Amen. So, amen. Makita nyo na ito nga, iyang pagkuhan ba, wala siya nakadawat o relihiyon, nakadawa siya o buhay nga Diyos. May mo na mag-preach na gospel, mangutan na sila na ba, may bawal na ba, may iban. May tagwa, may bawal sa mga. Tawag na natong Kristo, unang, si Kristo nga nasa itong sulod, nga mo mag-lead na ito. Unang salamat sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan. Makita na ito nga, kani mga Galatians, maglisod-lisod pa sila. Mabalik pa sila sa law. Pero salamat sa Ginoo. Kita tanan mga magtotoo. Wala tayo lain buhaton kundi motoo lang diha sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo nga amen. Kinahanglan puliso lang kita diha sa atong espiritu. Unang salamat sa Ginoo sa oropeta na itay nga mo gospel or mo bisita at least twice a week. And morning opportunity na ito nga twice a month. May opportunity to preach the gospel. Amen. So, nara ko yung verse na basahon. Token, sigurado. Amen. Nani siya sa Romans chapter 10. Amen. Familiar kita sa Romans 10:13. About, for whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Pero, usay nga pa nato, limta nato ng mga sunod nga verse. Sa 14, ingon diri, how then shall they call upon Him into whom they have not believed? How shall they believe into Him of whom they have not heard? Pupusan sila mo to, huwag sila katungog. And how shall they hear without one who proclaims Him? So, pausa man sila makadungog, na wala may nag-preach na gospel. And how shall they proclaim Him unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who announce the news of good things. O na mga igsoon, kung gusto tayo makaproduce o mga magtotoo, pareha nato, pausa man sila mo tawag sa ngalan sa Ginoo, nga wala man sila nito. Pausa po sila motoo, nga wala man sila kadungog. Pausa man po sila makadungog, nga wala may nag-proclaim sa ilaw gospel. Pausa man nga pag-proclaim, nga wala man sila gipadala. Unang salamat sa oroketa, tanang mga igigsoon gipadala. Para unsa, to preach the word of grace. Para sila makadungog, mahimo po silang sama nato ng mga magtotoo. Morning, hearing of faith. Amen. So, i-continue ni Inko.